Magandang araw po sa inyo, sir. Nais ko sanang ibahagi ang karanasan kong ito sa inyong channel. Hanggang ngayong matanda na kasi ako, ay hindi ko pa rin mapaniwalaan ang naging karanasan kong ito. Tawagin ninyo ako sa pangalang Lucas. Ang naging karanasan ko, ito ay nangyari noong mga nasa edad 25 anyos ako. Hindi ko lang alam kung may nakaranas din ba nito kagaya ko. Pero isa ito sa hindi ko malilimutan. Noong mga panahong yun kasi, ay wala pang sementadong kalsada na patungo sa aming baryo. Dahilan para hindi makapasok ang mga sasakyan. Tinatamad kasi ang mga tricycle driver na kumuha ng pasahero sa baryo namin. Dahil doon, naglalakad ang mga tao sa amin patungo sa bayan at halos mahigit 1 oras ang gugugulin para makarating doon. Isang beses noon, dahil pinatawag ako ng aking tiyahin na nakatira sa bayan, tumungo ako doon. May pinagawa kasi siya sa akin dahil darating daw ang mga pinsan ng kanyang asawa na mula pa sa ibang probinsya. Dahil mag-isa lang ako, ay medyo natagalan bago ko natapos ang ipinag-utos niya sa aking kukumpunuhin. Mag-aalas 5 na ako nung makaalis sa bahay nila. Ayaw pa sana akong pauwiin ni Tia noon dahil tiyak daw na aabutan ako ng dilim sa daan. Subalit dahil alam kong mag-aalala ang aking mga magulang sa akin, nagpasya akong umuwi na lamang kahit na hindi ko sigurado kung ano ang aking madadatnan sa daanan. Bahala na, sabi ko sa aking sarili na mga panahong yon. Dahil alam kong maliwanag naman ng buwan tuwing gabi ay kampante akong hindi ako mahihirapan sa aking pag-uwi. Noong nasa bandang kabayanan pa ako ay hindi naman ako natatakot o nakakaramdam ng kahit na ano. May iilan naman kasing mga tao na nakakasabay ko sa paglalakad. Lumipas pa ang ilang minuto ay napansin kong mag-isa na lang ako. Palibasa kasi ay paakyat na ako sa unang baryo na madadaanan ko kapag paakyat sa aming nayon. Habang naglalakad ako noon, ay iniisip ko kung paano ang aking gagawin sa susunod na araw nang sa gayon ay magkapera na naman ako. Dahil mag-isa lang ako at wala namang kabahayan sa gilid ng aking dinadaanan. Naisipan ko pa noon ng sumipol. Wala akong naging pakialam kung sinasabi nilang bawal yon dahil nais ko lamang na libangin ang aking sarili. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad at pasipol-sipol noon nang makaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko man alam kung ano ang dahilan, pero tumindig ang aking mga balahibo sa batok. Habang naglalakad ako ay pakiramdam ko rin ay nakalutang ako sa ere at ang laki ng aking ulo. Alam kong may mali na sa aking paligid, kaya ng mga sandaling yon ay dinoble ko na ang bilis ng aking paglalakad. Hindi ko na rin nagawa ang mapalingon dahil baka kung ano pa ang makita ko na nakasunod sa akin. Noong nagsimula na akong maglakad sa bahagi kung saan lupa na lang, yung kalsadang nagsisilbing daanan ng mga kalabaw, doon ay mas dumoble ang kilabot na aking nararamdaman. Alam kong anumang oras ay posibleng may haharang sa akin. Kaya inihanda ko ang aking sarili. Wala akong ibang dala nun kung hindi ang aking gulok na ginamit ko panglinis sa bakuran ni Atiya. Habang naglalakad, may napansin akong anino na mula sa itaas. Naisip ko noon na bilog pala ang buwan, kaya malamang ay may mga paniking nagpupulasan sa kanilang lungga para maghanap ng makakain. Subalit dahil parang nakasunod talaga sa akin ng malaking anino, napatigil ako sa aking paglalakad at napatingala.
para alamin kung ano ang siyang aninong nakasunod sa akin. Napalunok na ako noon ng aking laway at pilit na inaaninag ang nilalang na nasa himpapawid. Sigurado akong hindi yun paniki at alam ko din sa aking sarili na hindi yun malaking ibon. Malapad kasi yon na maihahambing ko ang itsura niya sa payong o kumot. Lumakas ang kabog ng aking puso noon dahil sa nakita ko. Ilang sandali pa ay naging mabilis ang galaw nun at dumaan pa sa aking ibabaw. Kamuntikan na niya akong madagit. Mabuti na lang at nakayuko ako kaagad. Isang malutong na mura na lang ang namutawi sa bibig ko dahil hindi ko inaasahang gagawin yon ng nasabing nilalang. Sa takot ko, tumakbo ako ng mabilis. Ilang beses din akong nadapa nun dahil may bahagi pa ng daanan na hindi abot ng liwanag ng buwan. Pero agad din akong tumayo at nagpapatuloy sa pagtakbo. Hinahabol pa rin kasi ako ng nilalang at sinusubukang dagitin. Nang mapadaan ako sa bahaging mapuno, medyo nakampante ako. Kahit na may kadiliman ng aking dinadaanan, ay alam ko sa aking sarili na hindi ako magagawang dakitin ng kung anumang nilalang na yon. Habang nasa bahaging kakahuyan ako, dinig ko ang lagaslas ng mga dahon na parang gawa ng malakas na hangin. Subalit, nang mapatingala ako, ay napagtanto kong hindi hangin ng may gawa nun, kung hindi ang nilalang na siyang humahabol sa akin at sumusubok na dagitin ako. Nang mga panahong yon, ay nag-alangan akong lumabas sa kakahuyan dahil baka magtagumpay ang aswang na yon na dagitin ako. Subalit, inisip kong kapag manatili ako sa bahaging yon, ay baka ano pa ang mangyari sa akin doon. Nagpasya akong maglakad na lang. Naging marahan ang aking paggalaw habang nakayuko. Nagbabaka sakali kasi akong hindi ako mahuli ng nilalang na yon na tila nakaantabay pa rin sa akin. Marahan akong naglakad hanggang sa makalpas na ako sa bahaging kakahuyan. Noon din ay napatingala ako ng ilang segundo para alamin kung naroroon pa rin ang nilalang. At laking pagtataka ko kung saan na yun napunta. Nung nasa kakahuyan ako, nasa itaas lang yun ah. Saan na kaya yun napunta? Tanong ko na lang sa aking sarili habang nakakunot ang noo. Dahil hindi ko na nakita ang nilalang na yun, nakampante akong wala nang mangyayaring masama sa akin. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at hindi ko na nilingon pa ang aking pinanggalingan. Malapit na rin kasi akong makarating sa aming baryo, kaya kahit papaano ay nawala ang takot na aking nararamdaman. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad noon nang muli akong makaramdam ng pangingilabot. Parang may mga matang nakatitig sa akin at minamanmanan nito ang aking ginagawa. Walang ano-ano. Natanto ko kung ano ang rason ng hintakot ko. May nakasunod na naman kasi sa aking malapad na anino. Muli akong tumakbo para makatakas doon. Subalit naging doble ang kanyang bilis kung ikukumpara sa liksi ng aking pagkalaw. Mabilis siyang bumaba at lumapit sa akin at nagawa niya akong dagitin. Hindi ko magawa ang makasigaw ng mga sandaling yon dahil sa takot. Parang nanuyurin kasi ang lalamunan ko at maging ang aking katawan ay nanigas. Tuluyan akong napaihinon. Nang paunti-unti ay tumataas kami ng lipad. Dasal ako ng dasal ng mga sandaling yon. Ayaw kong mahulog at ayaw ko ring kainin ng nasabing nilalang. Dahil doon, sa halip na magpumiglas, ay kumapit ako sa bahagi ng nilalang na nakakapit sa aking balikat. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng nasabing aswang, kaya nanalangin na lang ako. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang inilagi ko sa ere. Pakiramdam ko kasi ay sobrang bagal ng oras habang tangay ako nang hindi ko pa matukoy na uri ng aswang o nilalang. Napabuntong hininga na lang ako noon ng paunti-unti
ay bumababa na kami. Nung ilang talampakan na lang ang aming taas, ibinagsak ako ng nilalang na yon. Inakala kong doon na matatapos yun, kaya napabuntong hininga ako. Magsisimula na sana ako sa paglalakad para alamin kung saan ako naroroon at kung saan ang daan pa uwi. Subalit, muli akong nakakita ng malapad na bagay sa himpapawid. Alam ko na kaagad kung ano yun, kaya nagtago muna ako sa lilim ng isang puno. Inakala ko noon na hindi na ako magagawang sundan ng aswang na yun at iniwan na niya ako ng tuluyan. Subalit, laking gulat ko nun nang malaman kong may malapad na anino na naman na nasa himpapawid. Tiningala ko yun at laking gulat ko na lang nang makita ko ang mapupula niyang mga mata. Noong mga panahong yun ay para akong nakalutang sa ere dahil sa takot. Hindi ko nagawa ang makagalaw sa aking pwesto dahil sa matinding takot na aking naramdaman. Walang ano-ano ay nagulat ako nang mapansin kong unti-unting bumababa ang nasabing aswang. At bago pa man ako makakubli, ay nagawa na niya akong dagitin. Halos hindi ako makapaniwala sa aking naranasan dahil kahit nasa lilim na ako ng mga puno doon, ay nagawa pa rin niya akong tangayin patungo sa himpapawid. Noong mga panahong yun, ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Kahit na nasa ganoong sitwasyon ako, ay wala akong naging pakialam. Buong lakas akong sumigaw. Habang ginagawa ko yon, ay pinilit ko ring hawakan ng mahigpit ang kung anong kumakapit sa akin. Hanggang sa unti-unti kong nagawa ang makaakyat sa parang katawan ng nilalang. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran ko. Pinilit kong hawakan ng bahagi kung saan makikita banda ang mata ng nilalang. Subalit bago ko pa man magawa yon, nakarinig ako ng malakas na ingay. Hindi ko alam kung anong parte ang aking nahawakan. Pero buong lakas kong sinuntok yon, dahilan para mawalan ng balanse ang nilalang. Habang nakalutang kami sa ere, ay nagpagewang-gewang kami at paminsan-minsan ay sumasagi ang aking mga paa sa mga dulo ng puno. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay may kung anong ideyang akong naisip. Lalo ko pang nilakasan ang pagpigas sa bahagi ng katawan ng kubot. Hanggang sa hindi ko inaasahan, ay bumubulusok na pala kami paibaba. Lumakas pa lalo ang kabog ng aking puso dahil sa takot. Nagdasal na lang ako na sana ay hindi ako mahulog sa lupa at kahit sumabit lamang ako sa mga puno, nang sa gayon ay hindi ako mabalian. Dulot ng aking takot ay pinikit ko ang aking mga mata hanggang sa naramdaman kong parang sumasagi na naman ang aking mga paa sa kung anumang puno. Iminulat ko ang aking mga mata at sinipat ng maigi ang ilalim at doon ko napagtantong malapit na pala kami sa kawayanan. Dahil doon ay nagkaroon na ulit ako ng ideya kahit na medyo pahirapan. Pinilit kong ipihit ang aking ulo hanggang sa maabot na ng aking muka ang kung anumang bahagi ng nilalang na nakakapit sa aking balat. Noong din mismong panahong yun, kinagat ko yun at narinig ko na lamang na umatungal ang nilalang sabay bitaw sa akin. Halos lumuwa na ang puso ko dahil sa takot. Hindi ko alam kung anong aking gagawin, pero pilit kong iginagalaw ang aking mga kamay nang sa gayon ay makahanap ako ng mapagkakapitan. Sa kabutihang palad ay nahagip ng aking kamay ang dulo ng kawayan at mabilis akong kumapit doon. Kahit na alam kong pahirapan, ay sumabit ako doon. Wala akong naging pakialam kung maililigtas ko ang aking sarili. Dahil lang mahalaga sa akin na hindi ako mabalian dulot ng pagbagsak ko sa lupa. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay nakita ko ang nilalang na papalayo. Nung tuluyang nawala ang hubot, doon ako sumigaw ng sumigaw. Wala akong naging pakialam kung isang oras akong nagsisigaw dahil ang iniisip ko ay ang aking kaligtasan. Umaga na noon, pero hindi pa rin ako tumitigil.
Namamaos na ako at sumasakit na ang aking lalamunan, pero hindi ako sumuko. Ganon na lamang ang pagpapasalamat ko nang may makatagpo sa akin at tinulungan ako para bumaba. Halos magtago pa akong sinabi sa kanila ang naging karanasan ko. Kinumpirma naman nila na paminsan-minsan daw ay may pinaparanasan ang nasabing nilalang sa lugar na yon. Nalaman ko nga na hubot ang tawag sa nilalang na yon at mahilig pala talaga yung mandagit ng taong naglalakad ng mag-isa. Umuwi ako noon ng tulala dahil sa aking naranasan. Mabuti na lamang at hindi na yun naulit pa hanggang ngayon. Hindi ko na rin nakasagupa ang hubot na yon. Dahil sa naging karanasan ko, ay nadala na rin ako at kailanman ay hindi na gumala tuwing gabi. Sobra ang takot na naranasan ko ng gabing yon. Inisip kong baka mamatay na ako noon. Pero sa kabutihang palad ay dininig ng puong may kapal ang aking panalangin sa kanya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pagbabasa nito. More power sa channel nyo. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Dario. Maswerte ako na mapabilang sa mga nabigyan ng pagkakataon na mabasa ang aking padalang sulat. At sana ay magustuhan ninyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ay hindi ko pa rin maiwasang maluha sa kung paano ko nakayanan ang hirap noon na siyang pinagdaanan kong hirap. Hindi madali. Lahat tayo ay walang choice, kundi harapin kahit gaano pa kasakit at katakot-takot ang iharap sa atin na pagsubok. Sa mundong madaming nakakaranas ng depresyon, mundong palaging marami tayong gustong patunayan dahil mababa ang tingin sa atin, mundong kailangan nating labanan ng panlalait sa atin ng mga tao, maging sa itsura man o sa kung anong meron tayo. Minsan parang ito ang isa sa kinatatakutan ng mga nakararami, ang panghuhusga ng mga tao. Kakaibang lungkot ang aking pinagdaanan, lalo noong nasa kolehiyo ako. Masasabi ko na ang panahon na yon ay ang pinakamalungkot na panahon sa aking buhay. Doon ko naramdaman sa unang pagkakataon ang seryosong depresyon. Sobrang liit ng tingin ko sa sarili ko. Madaming beses na gustong-gusto ko na talagang kitilin ang sarili kong buhay dahil sa hirap ng aking pinagdadaanan. Ngunit lagi kong iniisip ang aking ina at ama kapag ganito ang sumasagi sa aking isipan. Humihinga lang ako ng malalim at umiiyak kapag ganito ang nararamdaman ko. Mahirap kapag mahirap ka dahil hindi mo kakayaning magbayad para magpa-therapy o humingi ng tulong sa profesional. Kahit na sobrang depresyon ang nararamdaman mo at para na akong mababaliw kakaisip sa mga nangyayari. Yung lungkot na hindi ko maipaliwanag na kahit na anong gawin kong libangan, anumang pamamaraan na ginagawa ko na nakakapagpasaya sa akin noon, ay hindi kayang labanan ang lungkot sa puso ko. Lugmok na lugmok ako noon at halos ayaw ko na noong bumangon upang magtrabaho at mag-aral. Dumating pa sa punto na lagi kong pinapanalangin na sana masagasaan na lang ako sa daan. Sana may pumatay na lang sa akin. Ganitong ganito ang pakikipagbaka sa hinaharap ko. Pero kahit na ganun, mas pinili ko pa rin bumangon at magtrabaho. Umasa na may maging kaibigan ako na mapagsasabihan ko ng lahat ng nararamdaman ko at kahit na nawalan na ako ng tiwala at pananampalataya sa Panginoon, ay sinikap ko pa rin na manalangin sa Kanya. Palagi pang ako noon na nagagalit sa Diyos. Lumayo talaga ako noon sa Kanya. Pero ganito ang kapalaran natin at dalawa lang ang pagpipilian ko. Bumangon para mabuhay o huwag nang bumangon at habang buhay na lang akong miserable sa buhay.
Nagsumikap pa rin ako. Iba't ibang trabaho ang pinahak ko. Palagi kasi ako noon nagkakasakit sa trabaho at ito ang dahilan kung bakit hindi permanente ang nagiging trabaho ko. Tinatanggal ako kapag matagal akong hindi nakakapasok noon sa trabaho. Kung ano-anong sakit kasi ang nararamdaman ng katawan ko. Pumasok ako noon bilang tindero sa palengke, basurero, kargador sa palengke, janitor at madami pang iba. Dumating sa punto na napapabayaan ko na noon ng aking pag-aaral dahil grabe ang puyat at pagod ko araw-araw. Isang taon na lang nun ay matatapos na ako sa kolehiyo at dahil dito, alam ko na malaking pera ang kakailanganin ko dahil sigurado ako na madaming proyekto ang kailangang gastusan upang matapos na ako sa wakas. Alam kong malayo pa pero malapit na. Konting-konting pagtitiis na lang ay makakamit ko na rin ang pangarap na aking hinahangad at dito ako mas gigil na lumaban. May nakilala pala akong isang kaibigan, si Mira. Maganda si Mira at sobrang bait. Dito noon nagsimulang makulayan ang madilim kong buhay. Ito ang unang pagkakataon na ako ay naging dependent, emotionally sa ibang tao. At dito ko nakita na may pagkakataon sa buhay na kailangan mo talaga ng tulong ng ibang tao. Tinulungan niya ako noon makahanap ng mapapasukang trabaho online. Napili ko noon ang trabahong pagiging katulong. Alam kong lalaki ako, pero dahil sa hirap ng aking buhay, ay hindi tayo pwede mag-inarte sa kung anong opsyon na meron tayo. Basta't alam kong kaya ko ay kakayanin ko at gagawin ko. Ayaw man natin ay ito ang bigay sa atin. Tatanggihan ko pa ba, di ba? Sino ba naman ako para pumili pa ng mapapasukang trabaho? Total 1 taon lang naman ang kailangan kong tiisin. Kinaya ko nga ng ilang taon. Papalampasin ko pa ba ito? Dapat at sisiw na lang sa akin ito kumpara sa laki ng mga pinagdaanan ko ng ilang taon. Pinili ko ang trabahong ito ay bukod sa libreng tirahan, ay libre din ang pagkain at malaking tulong ito sa akin, lalo na sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. Malaki-laki din ang sahod at gusto ko din bilhan si Mira kapag sumahod ako, kahit yung mga mumurahin lang. Mahal ko na noon si Mira, pero wala pa akong lakas ng loob na manligaw at kailangan ko pa noon mag-focus sa trabaho at pag-aaral. Akala ko nung una ay sisiw lang sa akin ang susunod na kabanata ng aking buhay, pero ito pala ang maglalagay sa akin sa alanganin. Isang malaking bahay ang aking pinasukan at bilang isang katulong, sunod-sunuran ka sa lahat. Isang matandang aji ang aking amo. Mayroon siyang asawa na isang aji rin. Gabi-gabi ay meron silang paparty sa kanilang bahay at lahat sila ay puro mga aji. Ang aji nga pala ay ang tawag namin sa mga lalaking bakla sa wikang Hiligay nun. Kapag ang lalaki ay nagsasalitang parang babae o kilos babae. Kaya naman sa gabi ay umalis talaga ako kapag alam kong wala na sa oras ng aking trabaho at tumatambay ako noon kay Mira. Natatakot kasi ako noon sa kung anong pwedeng mangyari. Baka bigla akong pasukin sa aking kwarto at kung anong gawin sa akin. Naranasan ko kasi noon na kinakatok ako sa kwarto ko pero nagkunwari akong noong tulog. Kinukwento ko noon kay Mira lahat ng nakikita ko para ba kasing nagdodroga noon ang mag-asawa. Lalo na kapag may party sa kanilang bahay at maging si Mira ay nag-aalala sa aking kaligtasan. Lagi pa nga siya noong tumatawag sa akin para alamin kung ayos lang ako at ligtas. Minsan ay naikwento ko din kasi na gabi-gabi ay naririnig ko na may mga sumisigaw. Weirdo talaga kasi yon. Kasi naman, yung sigaw para siyang nasasaktan at para bang nanghihingi ng tulong. Hindi ko kasi masyadong marinig
kasi nga malakas ang tugtog nila. Ilang buwan ng ganito at tumagal naman ako sa kanila ng 8 buwan. 8 buwan lang po ako tumagal dito dahil hindi ko na noon kinaya ang ginagawa ko. Pakiramdam ko noon ay ang dumi-dumi ko. Isa ito sa tinago ko kay Mira dahil natatakot ako. At isa pa, ilang buwan na lang ang titiisin ko. Matatapos na ako kaya naman nirunok ko na lahat. Napag-alaman ko kasi noon na gabi-gabi pala noong may krimeng nagaganap sa bahay ng aking amo. Noon ay hindi nila ako hinahayaang makita ang bangkay at ang dugo ng kanilang napatay. Ngunit nung mga sumunod na buwan ay araw-araw bago ako pumasok sa eskwela ay nililinis ko ang mga nagkalat na dugo at ang pira-pirasong katawan. At isa pa sa pinagtataka ko ay para bang kinagat at kinain nila ang mga ito. Sobrang natakot ako noon sa buhay ko. Ngunit sa tuwing may nililigpit ako noong bangkay, ay malaki ang perang binibigay sa akin ng 2 kong amo. Noon ay nabibili ko ang lahat ng gusto ko. Ngunit totoo nga pala ang kasabihan na hindi mabibili ng pera ang kasiyahan at peace of mind kung alam mong marumi ang pinanggalingan ng perang ginagastos mo. Hindi ko namamalayan na noon ay naaapektuhan ng pagkakaibigan namin ni Mira. At pansin niya na parang lagi akong kabado at hindi mapakali. Sa tuwing tinatanong niya ako noon na sabihin kung ano ba ang bumabagabag sa isip ko, ay nagagalit ako. Kaya naman dito noon naputol ang pagkakaibigan namin. Hindi na ako pumupunta kay Mira at hindi na rin kami nagkikita. Ngunit kahit na ganun, ay araw-araw pa rin naman noong nagtatanong si Mira kung okay lang ako. Alam ko na mas lalo siyang nag-aalala sa akin. Para bang gabi-gabi ay chinecheck niya kung buhay pa ba ako o humihinga pa ba ako. Sobrang namimiss ko na noon si Mira. Pero dahil nasilaw ako sa pera at sa sariling kagustuhan kong makatapos, ay hindi ako umalis. Hanggang sa unti-unti akong nasanay sa araw-araw na ginagawa ko. Tinanggap ko na noon na masama akong tao at sinisisi ko pa noon ng Panginoon dahil nga hindi ko naman kagustuhan ang mga nangyayari. Ngunit anong gagawin ko? Ito ang gusto niyang gawin sa akin. Ang pahirapan ako sa buhay at ginawa pa akong kriminal. Binilang ko na ang sarili ko noon na kriminal. Kasi ako noon ang nagliligpit ng kalat nila at krimen na ginagawa nila. Ako ang naglilinis. Pinagtatakpan ko sila. Sabi nga ng mag-asawa na ako daw ang pinakakaiba sa mga naging katulong nila. Kaya ako daw ang pinakamatagal na naging katulong nila. Boss, wala naman akong ibang choice kundi ang sundin kayo sa utos ninyo. Sagot ko noon minsan kay Boss Romel. Tumawa lang siya noon at sabay nagsalita. Hindi mo ba tatanungin kung anong nangyari sa mga naunang nagtrabaho dito bilang katulong namin? Tanong niya sa akin, kasabay ng nakakatakot niyang ngiti. Pulang-pula ang mga mata niya noon at animoy may pangil pa ito. Akala ko noon ay pinasadya niya lang noon ang pangil sa ngipin nila. Dahil sa teknolohiya naman natin ngayon ay kahit mga artista nagpapabani teeth at nagpapalagay ng mga pangil sa ngipin para mas attractive tignan. Natakot ako noon sa tanong ni Sir, pero dito ako noon natauhan. Lalong-lalo na noong isang gabi ay parabang nag-aaway silang mag-asawa. Lumabas ako noon upang awatin sana sila dahil nga madami akong naririnig na ingay sa labas ng aking kwarto. Inawat ko sila noon nang biglang magsalita si Boss Romel at sabi niya sa akin, ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang mga nauna naming katulong ay dahil sa nangingialam sila sa buhay namin. Sana pinili mo na lang manahimik. Dito ay naramdaman ko ang bote ng wine na pinukpok sa ulo ko at nabasag ito. Hindi ko na alam noon ang sumunod na nangyari dahil ang alam ko lang noon ay katapusan ko na.
Mamamatay na ako. Ito ang nasa isip ko noon. At sa isip-isip ko, ay siguro hindi ko talaga deserve na maranasan ang totoong saya at katahimikan sa buhay. Kung ito ang gusto mong mangyari, Lord, pumapayag na ako at suko na ako. Kasabay ng pagbagsak ko at nawalan na ako ng malay. Pagmulat ng aking mga mata noon ay sobrang liwanag. Akala ko noon ay nasa langit na ako at hahatulan na ako ng Diyos. Dinig ko noon ng iyak at pagtawag sa pangalan ko. Malabo pa noon ang paningin ko hanggang sa unti-unti itong luminaw. Ako pala noon ay nasa ospital na at 6 na buwan na akong nakomatose. Himala daw na nabuhay pa ako. Dito ko napag-alaman na sa gabing yon ay hindi daw ako nagre-reply noon kay Mira. Kaya naman agad-agad siya noon nagtawag ng barangay at pulis. Alam ni Mira kung saan ako nagtatrabaho dahil hindi niya ako tinigilan noon hanggat hindi ko daw ibinibigay ang address at kailangan daw niyang makita kahit isang beses lang ang bahay na pinapasukan ko. Magkahalong tuwa, lungkot at pagsisisi ang bumalong sa aking puso noon at hindi ko mapigilang umiyak. Mahigpit na yakap mula kay Mira at aking ina ang natanggap ko. Kasabay ng salitang talagang nagbigay sa akin ng rason upang mas lalong mahalin si Mira. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, Dario, hindi mo yun kasalanan. Alam namin ang nangyari at tanggap namin. Hindi nito mababago ang pagmamahal namin sa iyo. Hindi kami susuko sa iyo tulad ng hindi mo pagsuko para sa iyong mga magulang. Naiintindihan namin at pinapatawad ka namin sa pagkakamali mo. Nagkamali ka man, ngunit hindi ka masamang tao. Binigyan ka ng Diyos ng pangalawang buhay dahil alam niyang mabuti kang tao. Masaya ako ngayon kahit na nadagdagan ang buwan upang makapagtapos ako at kahit na madaming komplikasyon sa aking katawan dahil nagtamo ako ng madaming saksak noon sa aking paa at kamay. Isa din sa pinagpapasalamat ko ay buo pa rin ang katawan ko. Nakakagalaw na ako ng maayos at nakakalakad. Nakamit ko din ng hustisya at maging ang biktima ng aking mga amo. Hindi pa rin ako makapaniwala noon, ngunit alam kong hindi tao ang aking mga amo. Alam kong aswang ang mga ito at sigurado ako. Ang huling balita ko ay namatay daw ang mag-asawa sa bilangguan. Bigla na lang daw kasi silang nasunog noon nang minsang utusan silang magtrabaho sa labas ng bilangguan sa mainit na panahon upang magbungkal sana sila ng lupa. Masasabi ko ngayon na maraming pagkakataon sa buhay ay hindi natin kayang baguhin. Kailangan lang natin gawin ang lahat ng kaya natin para malampasan ang bawat hadlang sa buhay. Marami rin na pagkakataon na hindi natin kaya lampasan ito mag-isa. Kailangan din nating matuto na maging mapagpakumbaba at tanggapin ang tulong ng ibang tao. Magandang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Santi. Isa po pala akong principal sa school na hindi ko na po sana babanggitin pa ang pangalan. Gusto ko lang po kasing makaiwas sa mga mapanghusgang ugali ng mga nanay na minsan ay nakaengkwentro ko sa dating eskwelahan na pinagtatrabahuhan ko. Bali nag-transfer na po ako sa isang bagong school and hopefully makasundo ko na ang lahat ng mga bago kong katrabaho, mga parents at lalo na ang mga estudyante. Aminado po akong medyo mahigpit ako. Kapag sinabi kong magkaklase kaming lahat, ay wala talagang exemption. At kaming lahat ay magiging abala talaga buong araw. Kahit pa nga may mahalagang celebration sa school, ay naisisingit ko pa din ang kalahating araw na klase. Nung una,
Wala namang nagrereklamo sa aking mga guro at estudyante. Nagsimula lang naman ito nang magkaroon kami ng bagong kasamahan sa aming eskwelahan na tawagin na lang natin sa pangalang Marla. Grade 6 ang mga batang tinuturuan ni Marla. Siya ang naging kahalili ng dating grade 6 teacher na kare-resign lang dahil kinukuha na siya ng kanyang mapapangasawang Amerikano. Sa ibang bansa na sila maninirahan at doon nabubuo ng kanilang pamilya. Mabait naman si Marla. Maganda at kapansin-pansin. May kakaiba lang sa kanyang galaw na kung minsan ay hindi ko maintindihan. Palagi siyang may suot na kulay itim na salamin sa mata kahit nasa loob siya ng kanyang classroom. Naging issue ito sa aming eskwelahan. Buong akala ng ibang mga magulang ay tumanggap ako ng gurong bulag. Hindi nila alam na ganoon lang talaga si Marla dahil may karamdaman itong mahirap ipaliwanag. May sakit siya na photophobia. Sobrang sensitibo raw ang kanyang mga mata sa liwanag. Kaya naman kailangan niyang protektahan ito sa nakasisilaw na ilaw. Dahil dito, imbis na maintindihan siya ng mga tao ay madalas pa siyang pinagtatawanan. Sa totoo lang, hindi na din biro ang bilang ng mga batang na ire-report sa guidance dahil sa pambubuli sa kanya. Wala na silang galang kay Marla kaya napakarami kong estudyanteng muntikan ng ma-expelled. Siyempre ayoko namang yun gawin. Pero nagrereklamo na kasi ang ibang mga magulang at iniaasa na sa akin ang safety ng kanilang mga anak. Marami sa aking mga estudyante ang nagkakasakit. Ang tinuturo nilang dahilan ay si Marla. Kaya sumambabarang daw ang babae at kaya silang bigyan ng sakit sa isang iglap lang. Hindi ako naniwala kasi nga kailangang sa gitna ako dumaan bilang isang principal. Kailangang wala akong panigan sa dalawang magkalabang parte. Pero sadyang nakakaagaw pansin talaga ang mga naririnig kong balita tungkol kay Marla. Isang co-teacher niya ang nakita silang may hawak na maliit na voodoo doll sa loob ng locker. Sinindihan niya ito ng itim na kandila at kalaunan dinasalan ng Latin na orasyon na tanging siya lang ang nakakaintindi. Kinikilabutan ako sa tuwing naaalala ko ang bagay na yon. Kahit never pa akong nakakita ng taong kinulam, ay gusto kong maniwala at matakot. Alam kong hindi basta-basta ang mga nalalaman ni Marla tungkol sa kapangyarihang itim. Isa sa mga guro ay ayaw na ayaw siya. Si Donita. Madalas niyang tarayan si Marla at ipinapahiya ng hindi halata. Well, siguro tanga na lang ang taong hindi nahahalata kung paano siya ipahiya sa harapan ng madla. Ang rason, medyo nagkakagusto kasi ang boyfriend ni Ma'am Donita kay Marla. Nakagaya nila ay guro din naman sa eskwelahan na pinamumunuan ko. Medyo close sa akin si Donita kasi kasabayan ko siyang dumating sa school na ito para magtrabaho. Same year at month. Palagi niyang nababanggit sa akin na nawiwirduhan daw siya kay Marla. Hindi ko alam kung anong klaseng kawirduhan ba ang ibig niyang sabihin kaya naman ninais kong matyaga ng babae ng mag-isa. Palagi ko siyang pinapapunta sa aking opisina at inuutusan. Ginagawa niya ito nang walang anumang sinasabi at nirereklamo. Pulido at maayos siyang magtrabaho. Kaya naman naisip kong sa kanya namang classroom siya obserbahan. Nagulat ako kasi maayos at nakakahalina siyang magturo. Hindi aantukin ang kahit na sinong estudyante sa kanya. Minsan naman, palihim ko siyang sinundan sa locker. Dito naging kakaiba na ang kinikilos niya. Nagsasalita siya ng mag-isa.
Hindi ko maintindihan ang lengguwaheng sinasabi niya. May inilalabas siyang malaking itim na libro at napakaraming tinuping papel na may mga sulat na sa tingin ko ay pangalan ng tao. Nabahala ako kaya sinadya kong magpagabi ng araw na yon kasama ang 3 guro. Hinintay naming makauwi si Marla tsaka namin tinungkab ang kanyang locker. Nabagan ako matapos namin itong buksan. Napakaraming kulay itim na kandila sa loob. May litrato ng iba't ibang estudyante at may isang bungo kung saan may nakasiksik na binilot na mga papel sa bawat butas. Kinuha ko ang isa sa mga iyon at binasa. May nakasulat na pangalan ng isang kilalang estudyante doon. Pinagtatanggal ko ito lahat at tinipon. Sa totoo lang, kabadong-kabado ako. May diary pa sa loob na kaagad kong binasa. Sabi niya sa gitnang pahina, ayaw niya daw sa mga taong ginagawa siyang katatawanan. Ayaw niya sa mga taong pinaglalaruan ng damdamin niya. Gaganti siya at sisiguraduhing magbubuwis ng buhay ang kung sino mga may planong humarang sa mga bagay na gusto niyang gawin. Pagkatapos ng aming mga nakita, naging malinaw na sa akin ang lahat. Hindi weirdo si Marla. May tinatago siyang lihim na alam kong katatakutan at kamumuhuian ng iba. Ang pagiging isang mambabarang. Nagkunwari akong walang alam sa sekreto niya. Nagpakatanggi-tanggi ako na malaman ng iba ang tungkol sa aking natuklasan. Mahirap pero kailangan ko siyang pagtakpan. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ng bawat estudyante ko sa universidad na ito. Sadyang may mga tao talaga na hindi makapagtatago ng sekreto. Ang isa kasi sa mga guro na kasama ko noong araw na binuksan namin ang locker ni Marla ay nagsalita at ikinalat ng iba pang nakarinig na estudyante sa iba. Mambabarang daw si Marla. Pero pinagtatakpan ko raw ang sekreto niya. Kaya marami sa kanila ang nagagalit sa akin. Ginusto nila akong tanggalin sa pamamahala ko sa eskwelahan. Sa katunayan niyan, nakatanggap ako ng reklamo mula sa PTA officers pero kagaya ng napagdesisyonan ko na, sila pa ang ginawa kong masama at mas dinoblihan ko ang pagtanggi ko kay Marla bilang isang babaeng may alam tungkol sa itim na mahika. Nagulat na lang ako nang biglang hindi na nakapasok si Donita isang araw. Ayon sa kapitbahay niyang estudyante, may sakit raw ang babae. Kalaunan nakatanggap ako ng tawag mula sa kanyang pamilya na nagsasabing kailangan daw dalhin sa doktor si Donita. Na-impeksyon di umano ang babae at nagsugat ang kanyang binti dahilan kaya may naglalabasan ditong mga uod. Kinilabutan ako ng gusto sa aking nalaman. Halos hindi ako makapagsalita at iniisip kung sa paanong paraan na impeksyon si Donita. Maarte ang babae at hindi basta-basta nagpupunta sa maruruming lugar. Mas lamang pa nga ang dala nitong alkohol kaysa sa baon. At higit sa lahat, makinis ang balat ng babae. Kaya napaka-imposible naman yata na bigla na lang magkandasugat ang kanyang binti at nilalabasan pa ng mga uod. Para makumpirma ang aking mga natanggap na balita, naisip kong dalawin si Donita sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Nagulat ako nang makitang para yatang naka-isolate siya. Marami ang natakot at nandiri nang makita ang kanyang paa. Buhay pa ang babae, pero nabubulok na ang mga paa nito at nangangamoy patay pa. Lihim akong napasoka. Sobrang nakadidiring tingnan ang kanyang mga paa na bigla na lang nagkaroon ng butas sa balat kung saan labas-pasok ang mga uod na para bang nakasanayan na nila ang manirahan doon.
Iyak ng iyak si Donita at nagwawala. Hindi niya raw alam kung ano ang sakit niya. Dahil wala namang idineklarang findings ang doktor. Wala raw resulta ang pag-e-examine nito. Nabagan ako sa nakitang sitwasyon niya. Para bang hindi normal ang pagsubok na kinakaharap niya ngayon. Ayaw ko namang pumasok sa loob ng kwartong kinaroroonan niya dahil pakiramdam ko ay mangangati ako sa labis na pandidiri. Umalis ako at magalang na nagpaalam sa kanyang mga magulang. Naaawa ako kay Donita pero wala naman akong magawa dahil may pakiramdam akong may kinalaman dito si Marla na biglaan na lang naging malapit ngayon sa nobyo ni Donita. Mas lalong dumami ang mga nagkakasakit sa eskwelahan, kaya hindi na maiwasan ang mga usap-usapan at hindi magagandang pahayag laban sa akin. Bakit kailangan ko raw ipagtanggol ang isang babaeng marumi ang pagkatao? Hindi ako nakatiis at ipinatawag ko si Marla sa aking opisina isang araw. Prangka kong sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit nagkakagulo na ang mga tao sa eskwelahan. Marami ang gustong tanggalin ako dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Hiniling ko kay Marla na mag-resign siya. Pero tumawa lang ang babae na para bang biro lang ang sinabi ko. Hindi ko alam na mahirap pala siyang kalabanin dahil nga pailalim at traidor siyang kumilos. Nag-resign nga naman si Marla makalipas ang ilang araw. Mula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Alam kong mahirap pero kailangan kong tatagan ang aking sarili bilang principal dahil sa akin nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng taong nasa eskwelahan. Ilang buwan ding natahimik ang issue tungkol sa barang at nagkalat na sakit doon. Pero hindi nakaligtas si Donita sa karamdaman. Sumabog ang kanyang paa nang lumobo ito at naging kritikal ang kalagayan na kalaunan, hindi rin naman nailigtas. Sa lamay ni Donita, ginusto kong mandiri nang makita kong mahigpit na isinarado ang kanyang kabaong dahil sa nagkalat na uod sa loob. Tila ba nais ng mga itong lumabas para maghanap na naman ng panibagong mabibiktima. Pagka-uwi ko galing sa lamay, namilipit ako sa sakit ng aking tiyan. Halos hirap ako sa paghinga. Kaya naman nagmamadali akong nagtungo sa aking kwarto para magpahinga. Hindi ko naman alam na mawawalan ako ng malay dahil sa sobrang sakit. Nang magising ako, nagwala ako sa sobrang takot. Ang aking tiyan ay lumaki. May naggagalawang kung ano sa loob at mukhang malapit ng pumutok. Dahil dito ay humingi na ako ng tulong sa aking mga kasambahay. Mabuti na lang at medyo may alam ang isa naming kasambahay sa nakita niyang sitwasyon ko. Si Manang Aya. Sabi niya, hindi raw ako dapat sa doktor magpunta kundi sa isang albularyo. Ang nakikita niyang bigla ang paglobo ng aking tiyan ay hindi raw pwedeng ayusin sa medikal na paraan. Kailangan ko raw ng palipad hangin o yung tinatawag na rebuelta. Kahit hirap na akong ibiyahe ay pinagtulungan ako ng aking mga kasambahay hanggang sa maisakay ako sa kotse. Ayon kay Manang Aya, ang tiyan ko raw ay binarang. May nakita na daw kasi siyang kagaya ko sa kanilang probinsya, kaya ganoon na lang ako mag-alala. Mabuti na lang, kaanak ni Manang Aya ang sinasabi niyang albularyo. Sa katunayan niyan ay inasikaso ako kaagad pagdating namin. Agad na nagsagawa ng pagtatawas si Ka Benjamin at sinubukang pausukan ng aking tiyan. Pakiramdam ko, may kung anong maliliit na insekto ang nagwawala sa loob ng aking tiyan. Tila ba napapaso at wala ng ibang lugar na mapupuntahan.
halos maglupasay ako sa labis na sakit. Kaya naman tiniis ko ang lahat hanggang sa bigla kong napansin ang hinay-hinay na pag-ihip ni Ka Benjamin sa aking tiyan. Napansin kong mas bumuti ang aking pakiramdam. Lumiit kaagad ang aking tiyan hanggang sa wala na akong maramdaman. Mabuti na lang at naagapan. Dahil kung hindi raw nila ako nadala ng maaga, ay baka sumabog na ang tiyan ko. Kinilabutan ako sa isiping binarang ako dahil lang sa galit ni Marla sa akin. Hindi niya matanggap na pinag-resign ko siya para lang sa kapakanan ng aking mga estudyante. Kahit papaano ay nakamove on naman ako. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ng mga estudyante na gusto ko lang naman silang protektahan, kaya ingat na ingat ako kay Marla. Ayaw kong manakit pa siya ulit ng tao. Makalipas ang ilang buwan, nag-transfer ako sa ibang eskwelahan. Mas malayo sa dating paaralan na pinamamahalaan ko. Alam kong mahirap pero kailangan kong maging matatag dahil ayaw ko pang mamatay. Mabuti na lang at nariyan si Ka Benjamin. Siya ang nagpalipad hangin at ibinalik ang karamdamang mayroon ako kay Marla. Makalipas lang ang ilang buwan, nabalitaan naming namatay ang babae. Sabi ng kanyang mga kapitbahay, lumobo daw ang tiyan ng babae at sumabog. Ito ang dahilan kung bakit maaga siyang pumanaw na wala ni kahit na sino ang nakakaalam kung bakit bigla siyang nagkaganoon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.